Naka-ready na kami kasi magpupunta kami sa isang marriage ngayon and magmomosaro tayo. So, ayan, naka-ready na kami, guys. Ivu! Bye-bye, Ivu! चल मिलन तू जवा दे तैयार Bye kayo din, Sal. Kita yung tiyan niya. Bye-bye, Ivu! Love you! Bye! जो ना Bye! See you! So, may iwanan siya, guys, kasi maglalakad kami. So, another day, another vlog. For today, magluluto tayo ng cauliflower na may kasamang potato or bataka, kung tawagin nila dito sa India. And then, magluluto na lang tayo ng bakri together with it. And wala tayong ganang magluto ng pagkain ngayon, guys, kasi ang daming mga halanapan dito sa bahay. And ang daming mga okasyon. So, yung mga tao dito ayaw nang kumakain ng mga pagkain na maraming spices kasi 'di ba kapag maraming spices nagsasawa ka and nagkaka-acidity. So gusto mo na lang kumain ng mga simple food. So ikakat ko lang itong mga potato, tapos magluluto ako ng cauliflower and then balitaan ko na lang kayo later. So ayun, meron tayo dito ang cauliflower. And so sobrang busy ng mga tao dito, guys. Wala kaming patatas. Nanghingi lang kami sa kapitbahay. And alam nyo ba, nahihiya ako kapag nanghihingi ng mga bagay-bagay sa kapitbahay. Hindi ako sanay. Nahihiya ako na pumunta sa kanila tapos manghingi ng bawang, sibuyas, ganyan, tsaka patatas. So sabi ko kay Milan, bumili nga siya ng patatas mamaya. Kasi, diba, ilang araw na kami hindi nagluluto dito sa bahay. Gawa ng ang daming mga celebrations, ang daming mga wedding invitations, so kailangan pumunta doon kasi pag hindi ka pumunta, sasakit yung loob nila, guys. Bakit hindi ka pumunta sa kasal ko? Bakit hindi ka pumunta sa ganyan to? Ganyan, kesyo katal-katal. So, magkakaroon ng lamat yung relationship pag hindi ka pumunta. So, hindi na rin kami nakakapagluto dito sa bahay. And good thing din na hindi kami bumili ng patatas kasi masisira lang and magiging kulubot lang. Like, hindi na sila magiging fresh kasi araw-araw naman din kasi kami hindi nagluluto ng food nung mga nakaraang week. So, ayan. Inahati ko lang itong patatas and then, magluluto na ako and then balitaan ko kayo sa mga haganapan dito. Busy naman din kasi si Milan, guys, nasa hospital. Sobrang hectic ng duty niya. Tapos, minsan nakakauwi na lang siya ng gabi. Minsan hindi na siya nagla-lunch dito. Pero pinaprepare pa rin namin yung pagkain niya. Kahit na alam namin na minsan hindi siya nakakauwi. And then, at the end of the day, afternoon, si Sonal Masi kinukuha niya. Kasi, pumupunta din si Sonal Masi dito sa bahay namin ng around afternoon para uminom ng chai. And tulungan nga kami sa paglilinis dito sa bahay. So, ayun, guys. Hatiin ko lang to and then balitaan ko kayo later. So, okay na itong ating cauliflower na may kasamang potato. Now, lulutuin na natin siya. Dito naman, guys, nagpe-pressure cooker na ako ng dal o lentils. Gagawa tayo ng dal mamaya with rice. Inuluto na natin ngayon yung cauliflower yung sack. Then after nito, luluto na natin yung dal. Titimplahin na natin. So ayan, guys, pinapainit ko lang yon. Niluluto ko lang, pinapalambot ko lang, and then lilinisin ko lang itong mga pinaghatian ko, and then all set na tayo. Guys, naka-ready na kami kasi magpupunta kami sa isang marriage ngayon and magmomosaro tayo, which means kami yung isa sa mga family kami isa sa mga family ng groom. So, ang gagawin natin is maghahawak tayo ng tari.
Tapos, Milan, explain them. I don't know how Mosaru works. Nothing. It's just mother's brother gave money in the marriage. That's Mosaru. Okay. So, magpipicture tayo, guys. I don't know why. Because you're next to me, that's why. Yeah. So, ayan, guys. Balitaan ko kayo later. And si Ivo! Naija, ano dami beta? Hoy, Jorger. So, ayan, balitaan ko kayo later, guys. Alis lang kami saglit. So, ayan, naka-ready na kami, guys. Ivo! Bye-bye, Ivo! चल मिलन तू जवा दे तैयार Bye kayo din, Sal. Kita yung chan niya. Bye-bye, Ivo! Love you! Bye. जो ना Bye! टॉप See you! So, may iwanan siya, guys, kasi maglalakad kami. See you! Kaya, mainit. We'll be doing Mosaru and maglalakad kami doon. Lens Peru. Kasi naman sa mainitan yung baby ko doon, maglalakad kami kasi doon. Magdadala ko ng tari or yung plate. Tapos pupunta kami dun sa bahay ng groom. Having nadala-dala yung mga regalo namin doon sa groom. So, ganun. I-video natin, try natin yung i-video. Balitaan ko kayo later. So, ayan guys, nagluto tayo nitong hawag kaya may mami? Dudi na baril. Huh? Pura. So, ito guys, pura yung tawag dito na made out of dudi or upo. Pachi masala na iko, ma'am.
So, and then we put a lot of masala. So, ganyan siya niluluto guys. Dito sa may bilog na ito, lalagyan lang natin siya ng oil. And then, lalagay natin itong mixture. Tapos, tatakpan lang natin siya. Ilang minute siya, Mamia? 2 to 3 minutes. You just have to cover it. And then, okay na siya. So, i-flip na natin siya noon. After flipping it, iaano na natin yung sa kabila. Lulutuin na natin. Lulutuin natin yung hawakan para hindi mahirap. Ayan. So, wait lang natin yung 2 minutes. So, ayan guys, after 2 minutes, i-flip lang natin siya. So, ilalagay muna natin itong oil. Pagkatapos, i-flip natin. So, kapag naging color brown na or dark na yung sa ilalim, tsaka natin siya i-flip ng ganito buo. So, ayan. Masarap yan. Tapos, you can drink this together with chai or milk if gusto mo. Chai, milk, tiwa, kawa, mami. So, ayan. Takpan lang natin ulit. Ave, kailan minute lang siya? 2 minute ave pa siya. So, 2 minutes na naman dito sa kabilang side. So, ayan guys. After nun, i-flip mo lang siya. So, na-flip na ni mami. Ngayon, ilalagay niya ulit yung oil. Yan. So, ayan. Okay na siya. Ready to eat na. Ganyan yung itsura. So, kapag okay na siya, guys, and ganyan na, ililipat na natin. So, nakaisa na tayo. Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Har Har Bole Sambhu! Har Har Bole Sambhu! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! Har Har Bole! Bole Bole Bole! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Guys, so nakauwi na tayo dito sa bahay. And kung kanina nga napansin nyo, nakasari tayo. So, meron kasi silang tinatawag na mosaro dito. So, yung tradition ng mosari dito, guys, is yung brother ng mother mo is magbibigay siya ng pera sa'yo or mga regalo kapag ikakasal ka na. So, for example, si mother-in-law, okay, wag na tayong lumayo. For example, si Milan, no? May kapatid siya, si Janu. So, magbibigay ng mosaro si Milan sa anak ni Janu. So, kapag kinakasal na or kapag kinasal na yung anak ni Janu, after 25 years or 30 years, ganyan, kami yung magbibigay ng mosaro. And sa pagbibigay ng mosaro na ganon, guys, meron silang tradisyon kung saan tatawagin yung mga kamag-anak, sila yung magdadala ng mga plate, magdadala ng plate na may sari, na may pera. Yung iba nga, nagpaparada sila ng may drawer, cabinet, lahat ng mga i-gift doon sa bagong kasal. So, yung kultura pala ng pagbibigay ng mosaro, guys, ganito yan. Parang kultura siya ng pagtulong doon sa kapatid nilang babae. So, parang si Milan, tutulungan niya si Janu kasi ikakasal yung anak niya by means of giving money, giving gold, yung mga ano nila, sonal masi, yung mga binibigay nila, sofa, cabinet, mga gamit sa bahay, yun yung form of mosaro nila. Pero dito sa mga cast ni na Milan or sa mga napapansin ko dito na parang mga patel, ganyan, napapansin ko dito, yung mga ibinibigay nilang mosaro is mga ginto, usually pera. Ginto, pera, tapos yung mga mga sari-sari na nilalagay sa may basket, usually palamuti na lang yon or parang pampadagdag na lang. Pero yung mga napapansin kong binibigay is mga pera talaga. And sa mga susunod na araw, yung umampon sa akin dito, magkakaroon nga din siya ng mosaro. So, yung kapatid niya, ikakasal na yung anak niya. So, abangan nyo guys kasi magsusuot tayo ng sari doon or mga gowns. Kasi nga, inampon nila ako. So, isa nga din ako sa mga dapat magsuot ng mga heavy clothes or ganun. Pero nahiya nga ako. So, tignan natin kung anong masusuot natin sa araw na yun. Pero, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung buong procedure ng mosaro sa araw na yun. And,
yung buong kasalan kasi baka mag-attend ako sa lahat ng mga celebration doon kasi merong PT, Garashanti, yung mismong wedding function, tas may Mosaru pa. So, ilang araw talaga ginaganap and medyo malaki-laking celebration yung gaganapin nila. So, watch out kayo doon. Stay tuned kayo doon. So, ayun. Nagets nyo ba yung ibig sabihin ng Mosaru, guys? So, usually, kung gusto nyo malaman yung amount na binibigay, depende sa kakayanan ng kapatid mo. Kung depende sa kakayanan ng father-in-law ko. For example, may father-in-law, meron siyang dalawang sister, si Dipika Foy and Nita Foy. So, nung kinasal yung mga anak ni Dipika Foy and Nita Foy, nagbigay si Papa ng tig 500,000. 500,000 piso kada isa sa kanila. Which is 7 years ago pa. So, 7 years ago pang kinasal. So, tigli 500 yung binigay niya. So, itong kakasal dito, minsan nagbibigay sila ng tag-1,000,000. Yung mga mayayaman, tigli 2,000,000. Yung kapag isa lang yung kapatid mo, syempre, depende kung gaano karami yung property na hindi nila kinuha sa'yo. Kasi, actually dito sa India, meron pa rin talagang batas na nagsasabi na yung hatian ng mga property is half-half talaga or equally. Pero base nga sa nakagawian nila, hindi nila kinukuha yung property ng lalaki. Nagsistay siya sa lalaki talaga. And yung mga babae, pinapabayaan sa mga kapatid nilang lalaki yung lahat ng mga property kasi makakapangasawa naman sila ng iba, diba? So, kapalit nun ng pagpapaubaya sa property na mamanahin nila, ang ginagawa ng mga kababaihan is kapag yan, yung mga Mosaru nga, yan, parang kapalit ng mga sinakripisyo nila, tutulong yung lalaking kapatid by means of Mosaru or pagsuporta sa kanila every now and then. Every year, merong napakaraming mga celebrations regarding sa by beach, mga ganyan, kung saan yung brother nagbibigay ng pera sa kapatid. Tapos, bago ipakasal, yung babaeng kapatid, bibigyan ng napakaraming ginto. So, ganun. So, kung gusto nyo pang magtanong about sa Indian culture, mag-message lang kayo para alam natin kung ano yung itatopic natin sa susunod. And, kung meron pa kayong mga kultura dito na naguguluhan pa kayo para matalakay natin. So, ayan guys. Thank you for watching. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.